Mapagpalang araw po, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa ating Amang Diyos dahil hanggang ngayon nandirito pa itong abang lingkod ninyo para makapagturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Ito'y kaugnay din sa mga lihim na dikta ni Satanas ng tao. Lalo na ngayon, marami ang maginagawa ni Satanas sa buong daigdig. Kahapon lamang araw ng Biyernes Santo, kuno, sabi nila. Pinagtulong-tulungan nila akong kukulamin sapagkat ayaw ni Satanas na yan na makapagpatuloy ako sa mga pagtuturo at sa pagsiwalat sa mga lihim na dikta ni Satanas. Ito lang ang aking masasabi. Disturbohon mo man, disturbohon nyo man ang aking katawang lupa, pero hindi ninyo madisturbo ang aking paniniwala sa ating Amang Diyos na siya ang nag-utos sa akin para ituro sa inyo ang lahat ng mga kautusan niya at ang lahat ng mga lihim na dikta ni Satanas. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, lalo na ngayon, darating ang pangbansang halalan. Ang kumilik na yan, binayaran nila para mapanalo at matalo ang mga kasamahan ni Duterte. Ang kumilik na yan, binayaran nila. Nakaprogram na sa internet, sa computer, dyan sa mga eleksyon machine na ginagamit nila ang lahat ng mga tauhan ng presidenteng bangag na ito. Yung mga pangdadaya, yun ang lihim na dikta ni Satanas. Gaya kahapon, araw ng Biyernes Santo kuno, sabi nila, doon sa Davao at sa iba't ibang syudad, may mga taong nagpapako sa krus. Yung iba nagpapasunog pa. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nagawa noon para matupad niya ang utos ng Amang Diyos na sa pamamagitan ng patak-tulo ng kanyang patak ng dugo niya ay maliligtas ang kaluluwa ng tao. Kang sinong kautusan, kang sinong dikta yan, yun ay dikta ni Satanas. Yun nga ang sabi ko kahapon, araw ng Biyernes Santo, akala ko hindi na ako makatayo. Mabigat na mabigat ang aking katawan. At alam ko, pinagtulong-tulungan nila ako para hindi ko na maituro ang kautusan ng ating Amang Diyos. Ang gusto kasi, kapatid, kaibigan, ng ating Amang Diyos, sambahin siya,
ng buong mong isip at buong mong kaluluwa sa araw ng ikapitong araw ng linggo. Ano ang ginagawa ng iba't ibang mga reliyon? Umaga at araw, nagsasamba sila para sila makalikom ng maraming pira. May iba namang mga reliyon diyan, nagsamba sila Miyerkules, Huwebes, Sabado at Linggo. At bawat barangay, bawat dako, bawat syudad, nagpatayo sila ng mga sambahan nila para maraming mga tao na maging kaanib sa kanilang relihiyon para dagdag ng 10% na income nila. Alam po ba ninyo mga kaibigan, mga kapatid, iisa lamang ang relihiyon na dapat aniban ng tao. Anong relihiyon po ito? Itong The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Itong sambahan na ito ay nag-iisa po lamang. Walang sikta-sikta, walang ipinatayo sa bawat barangay, bawat syudad, wala. Ito lamang. Di ba nagsabi na ako sa iyo nung una na ang Holy Quadrilogy ang sasakyan ng tao tungo sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ipabalik-balik ko po ito sa inyo para inyo pong maunawaan at inyong maintindihan na ito pala ay utos ng ating Amang Diyos na nasa langit. Huwag kayong magsawa sa pakikinig. Huwag kayo pong magsawa sa pagsubaybay at pagsunod sa aking mga sinasabi sa buong daigdig. Kaibigan, kapatid, matagal na po na hindi ipagamit ang Bible. Pero ano ang ginagawa ng mga Bible scholar? Giistadihan nila ang Biblia para magkaroon sila ng maraming pera. Halos lahat ng mga relihiyon na nagbabasa ng Biblia, yung Bible, alam ko na nakita na nila yung Daniel 12:4. Alam ko rin na maraming mga ministro, pastor at pastora at mga pari na nakabasa niyan. Pero hindi nila itinuro sa kanilang mga membro. Yun ay tinatago nila para hindi malaman ng tao na matagal na pala na hindi ipagamit ang banal na aklat. Matagal na po akong nagsasabi sa inyo, kaibigan, kapatid, mayroon ng nagbabasa na totoo pala, ang sabi nila, totoo pala ang lahat ng mga itinuturo ko. Nasa Bible kasi, maraming talata ng Biblia ang nakasulat. Ang sabi doon, ang Amang Diyos ay huwag mong itulad ng ginto, tulad ng bato,
revolto, mga imahe. Pero noong nabasa nila at nakita na yan, yun ay tinatago lamang nila at hindi nila itinuro para walang makaalam. Yun ang lihim, isang lihim na dikta ni Satanas. May iba pang talata sa Biblia na nagsasabi, huwag kayong magtayo ng imahe at doon ka magluhod at doon mo sasambahin sa ibabaw ng bundok, sa ibabaw ng bato, o sa ilalim ng lupa, o sa ilalim ng dagat. Ako, ang Amang Diyos, ay isang abughuan. Maninibugho talaga ang ating Amang Diyos kapag ginawa ng tao na yan. Kaibigan, kapatid, maawa po kayo sa inyong mga sarili. Totoo itong mga sinasabi ko sa iyo. Mahal na mahal ng ating Amang Diyos ang bawat isa sa atin, sapagkat siya po ang nagbibigay ng ating buhay at lakas. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang nagbibigay ng mga sakit, yung demonyo na yan, yung Satanas na yan. Tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Ano ang ginagawa ni Satanas sa panahon ni Job? Kasi itong si Job, isa itong tapat na lingkod ng ating Amang Diyos. Ang sabi, umakyat si Satanas doon sa langit. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, iyon si Job na alipin mo. Nagsasamba lang yun siya dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang karunungan. Kasi noong panahon ni Job, sa ating panahon ngayon, si Job ay isang senador. At si Job, marami siyang mga ari-arian. May mga turil siya ng baka, mga tupa at mga kambing. Ano ang sagot sa kanya ng ating Amang Diyos? Sige, subukan mo lang siya, pero huwag mong kunin ang kanyang buhay. Sa oras na yon, sa araw na yaon, bumalik si Satanas dito sa lupa. Kumidlat, lumindol ang lahat ng mga tupa, mga turil sa baka ni Job ay nahulog sa ilalim ng lupa. At si Job, marami siyang mga sakit, nalata na, nabulok na ang kanyang katawan, inuud na ang katawan ni Job. Ano ang sabi sa kanyang asawa sa kanya? Job, itakwil mo na yung Diyos na pinaglingkuran mo at tingnan mo yung katawan mo. Ano na ang nangyayari sa iyo? Ano ang sagot ni Job sa kanyang asawa? Noong ako'y ipinanganak, hubot-hubad ako. At ganun din, hubot-hubad akong haharap sa ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, mahal ko po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Ang lahat ng mga itinuturo ko sa inyo ay dikta mula sa ating Amang Diyos. Hindi totoo ang ginagawa ng karamihan kahapong Biyernes Santo. Yung iba naman, nagpapasan sila ng mga krus na ginagawa nila. Di ba Biyernes Santo kahapon? Yung iba, nagpapako din sila sa krus. Yun ay labag sa kautusan ng ating Amang Diyos. Bakit po? Sapagkat po, iisang tao lamang ang dapat magawa ng yan para matupad niya ang kanyang tungkulin. Sino ang tao na yan? Ang Panginoong Hesukristo. Bakit pilitin mo siyang tawagin na Diyos? Na siya ay tao, binuntis, pinanganak.
Sinong dikta? Yung gusto nga tawagin na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Isa din yan sa lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kapatid? Ngayon, ang araw ng pagbabagong buhay. Ngayon, ang araw na sambahin mo siya. Kasi ang utos, ikapitong araw, doon ka, dito ka sumamba. Dikta din, lihim din na dikta ni Satanas. Yung sumamba ka ng Huwebes, sumamba ka ng Miyerkules, sumamba ka ng Sabado at Linggo. Lihim din yan na dikta ni Satanas. May ibang, di ba, may mga reliyon sumasamba naman sa ng Sabado. Yung mga Seventh Adventist, di ba sumasamba sa ng Sabado? Di ba? Ngayon, alam na nila kasi na ang araw na Sabado ay dapat gawin ang pagsamba. Ang mali, ito ang mali ng Seventh Adventist. Si Helen G. White kasi, magsusuka siya kapag kumain siya ng baboy. Magsusuka siya, magsakit ang tiyan niya kapag kumain siya ng yung mga walang kaliskis, yung mga crabs, yung mga nukos, kugita, alimango. Tinuturo niya sa kanyang mga membro na huwag kumain. Pero ang nasunod niya, ang pagsamba ng araw ng Sabado. Ang mali, sinuway niya ang utos ng ating Amang Diyos. Ano po ba ang utos ng ating Amang Diyos sa panahon ni Noah? Nung binuksan na ni Noah ang kanyang arka, nakita ni Noah kasi may tingog mula sa langit na nagsasabi, Noah, nakita mo ba itong rainbow, itong bangaw? Opo, nakita ko po. Ito ang palatandaan, sabi ng Diyos, na hindi ko na huhukuman ng tubig ang sanlibutan. Kundi, huhukuman ko na ang sanlibutan ng apoy. Sunog. At sabi pa ng ating Amang Diyos, ang lahat ng mga mananap, yung mga animals na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay lininis ko na. Hinugasan ko na. Sabi niya, ang lahat ay ipakakain, wag lamang po ng dugo. Sabi ng Amang Diyos. Kasi ang dugo ay nagasimbolo ng buhay. Ngayon nga, magtatanong ako sa inyo. Makakain ka ba ng baboy kapag hindi mo kunin ang dugo? Pakisagot, mga kapatid. Makakain mo ba ang kambing, ang topa, ang kalabaw, ang baka kapag hindi mo kukuha ng dugo? Iyon ay isang linabag ni Helen G. White. Bakit hindi niya ipakain ng baboy? Yung mga isda ng mga walang kaliskis. Pati pa nga yung Muslim. Ito namang si Muhammad, ito? Ito ang totoo. Isa din yan na lihim na dikta ni Satanas. Ano ang sabi ni Muhammad? Kasi, sabi niya, pumanaw na ang Panginoong Hesukristo nandoon na sa langit. Ang kanyang kapangyarihan ay iniwan niya sa akin
Sabi ni Muhammad, ano daw? Ang kapangyarihan daw ng Panginoong Hesukristo, iniwan daw sa kanya. Sa Bisaya, gibilin. Iniwan daw sa kanya, binigay daw sa kanya, sabi ni Muhammad. Iyon, kaibigan kapatid, isang dikta din yan, isang lihim din yan na dikta ni Satanas. Tandaan mo, kaibigan kapatid, ako lamang ang nagtuturo sa katotohanan sapagkat ito ang aking misyon na isiwalat ko lahat ng mga lihim na dikta ni Satanas ngayon na siya na naghari sa buong daigdig. Kaibigan kapatid, mula nung ako'y nagsasabi na nakita ko na mayroong mga syudad na susunugin. Mayroon pang ibang syudad na susunugin at mayroon pang mga syudad na lilindol at magkaroon ng tsunami. Di ba nangyari doon sa iba't ibang bansa? Di ba nagsasabi na ako sa inyo nung una pa na mga building, mga ilang 100 stories yan, bubunutin doon sa ilalim ng lupa. Di ba nangyari? Tingnan niyo mga kaibigan kapatid sa mundo ng social media. Di ba marami ang mga nangyayari? Nung nagsasabi ako nung una pa na yung mga airplane, mga aeroplanong masusunog, mga mabagsak, may mga barkong masusunog din. Di ba nangyari? Hindi lamang dito sa ating bansa, doon din sa ibang bansa. Ito ang katotohanan na isisiwalat ko sa inyo at ihayag ko sa inyo. Bakit hindi ka magbagong buhay? Sa wala pa, sa hindi pa nasunog yung Los Angeles, California na yan. Di ba? Di ba nagsasabi na ako dito? Di ba, Marlon? Ang sunod na sinunod ng ating amang Diyos, ang China, yung Hong Kong. Sunod. May pa, di ba marami pa? Ngayon, kaibigan, kapatid, ito ang tandaan nyo. Sa taon na ito, darating at darating ang matitinding lindol, mga tsunami, mabibiak ang mga lupa at lalabas ang mga apoy sa isang saglit po lamang. Gusto ka bang masunog? Sino sa inyo, pakitaas, sino sa inyo ang gustong susunogin sa dagat-dagatang apoy? Yung iba, di ba, nag-i-aircon pa sa kanilang mga kwarto? Napakainit kasi, di ba? Mainit ang sikat ng araw. Di ba? Kasi ayaw kasi ng tao na siya ay mainitan. Ngayon, kung hindi ka magbago, kung hindi ka maniwala sa aking mga sinasabi sa inyo, susunugin ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan ninyo ito. Magbagong buhay ka na. Huwag ka nang mandaya. Kayong mga mandaraya dyan sa Kumilik. Mga kapatid, kayong mga banal na mga espiritu na nandito ngayon, na sumasamba ngayon, tulungan po ninyo ako na idalangin natin na yung mga mandaraya na yan, yung mga dikta ni Satanas nagkahari sa kanilang kaisipan, hindi makapananaig. Bakit iniidolo nila si Tatay Digong? Sapagkat maraming ginagawa na kabutihan sa bawat tao ang tao na yan. Di ba marami
Matagal na pong panahon ako nagsasabi sa inyo na si Rodrigo Roa Duterte ay reincarnated ni Senior San Miguel. Matagal na rin ako nagsasabi sa inyo na si Normie Suarez ay reincarnated ni Senior Santiago. Maniwala kayo, kaibigan, kapatid. Lahat ng mga Muslim may mga Muslim pa na nagsasabi, hindi na kami maniniwala na mayroong Allah. Maniniwala kami kang Jesus Christ, kang Hesus Kristo. Sana po maliwanag sa inyong kaisipan ang lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Patnubayan po sana kayo sa ating Amang Diyos na nasa langit para patuloy kayo sa mga paglilingkod at sa mga pagsamba sa Kanya. Hanggang dito po tayo, tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin sa ating Amang Diyos.